malalaman ng isang miyembro, pasensya na po first time na naman. Paano malalaman ng isang miyembro na tama yung sinasamahan ng grupo sa dami kasi ng matalino, magaling, mahirap malaman kung totoo ba yung intensyon. Kasi sir, pasensya na ha, sa dami ng sekta o sa dami ng Christians, nagiging negosyo na po kasi minsan eh. So ako po kasi, matagal rin po ako sa church. So, nagkaroon ako ng doubt, nakapasok po ako sa loob ng simbahan. Nagiging politika, minsan na pagsasamantalahan. So, I decided na mag-quit sa church kasi nakita ko yung sistema nila. And until now, wala akong church, pero may God ako. And I'm thankful kasi blessed naman po ako. Yan nga lang, tama po yung mga kaibigan ko, kailangan ko ng grupo. Yun nga lang po, totoo naman, sobrang dami ng mga bulang propeta. Sobrang dami naglilitawan, which is yung intention nila. Pasensya na po kayo ha, pera. At ito po yung second question ko. Totoo po, kasalanan ako. And hindi ko nga po alam kung dapat po akong pumasok sa isang religious group. Pero yung willingness ko, actually, naghihintay ako ng calling. Kaso ang dami pong nag-invite sa akin kasi kahit pa paano may konti naman akong knowledge regarding kung paano kumilos, kung paano tingnan ng isang tao. Pero totoo po, may doubt po talaga ako. Yun lang po, sir. Salamat po ng madami. Maraming salamat, kapatid. Alam mo, ang sagot ko ng kapatid ay sa aking makakaya, kapatid. Tama yung kapatid. Makinig muna tayo para mas maganda. Tama yung kapatid na huwag ka munang maniniwala sa isang bagay. Sabi kasi ni San Juan, sa unang Juan 4:1, ganito ang ating mababasa, kapatid. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Tama yung kapatid, huwag ka munang maniniwala kahit sa amin. Nandun yung tinatawag na pagsusuri, pagtitiyak. Alam mo kapatid, ako din, biktima din ako ng reliyon, kapatid. Kasi baka ang mapili mo na sa paniwalaan, yung hindi mo sinuri, naniwala ka na lang agad. Tama yung sabi mo, kapatid. Merong mga iba't ibang motibo ng pangangaral. Basahin natin, kapatid. Sa Filipo 1:15, may ganitong sinabi si Apostol Pablo. Basahin natin. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian. May nangangaral kasi nag-inggit lang, kaya nagtayo ng sekta o religion. Ano pa yung ibang motibo, kapatid? At sa pakikipagtalo. Meron akong nakikilala, bro, na nag-aaral ng Biblia. Nagaling. Ang layunin lang pala, makipagdebate at makipagtalo sa TikTok at sa Facebook. Pero meron hong sabi nga ng iba maraming mga antikristo, pero hindi naman mawawala ang tunay na Kristo. Maraming mga ngaral, iba-iba motibo. Sinabi ni bro, nasa Biblia yun . Ako, witness ako . Nasaksiyan ko yun, bro. Ikalawang Korinto 2:17. Tingnan mo sabi ni Apostol Pablo. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Kaya nga ako, kapatid, yung aming mga kapatiran, alam ko kumbaga salimuot ng reliyon pagdating sa paggamit ng pera-pera ng reliyon. Ayaw na namin tumulad doon, bro. Hindi ko naman itinatanyag. Gusto mo, subukin mo rin kami. Tama yun, subukin mo rin. Pero ayaw na namin matulad sa napakadaming ginagamit ang reliyon o salita ng Diyos sa pangangalakan. Totoo, hindi ba, kapatid? Ngayon, ang tanong ni brother, paano malalaman kung ano totoo? Lahat naman nagbabasa ng Biblia, lahat nagsasabi sila yung totoo. Siguro ang masasabi ko sa iyo, may tatlong bagay, kapatid, na magiging basis mo. Ito, hindi ito testimony ng tao, kundi testimony ng Diyos. Marami
sinasabi tao tungkol sa kanilang simbahan. Sabi ni San Juan sa 5:9 ng unang Juan, ganito ang sabi ni San Juan. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Palakpak sa Diyos. Yun ang mas mahalaga, kapatid. Yung patotoo ng Diyos. Kung totoo ba yan o hindi. Para malaman namin totoo naman, ano ba yung totoo? 17:17 ng San Juan. Sabi naman ni Jesus, ito, baka Manalig mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. kahit anong sabihin mo sa akin, na ikaw ang totoo, pero ang sinasabi mo, wala sa Biblia, kumukontra sa ibang talata ng Biblia, hindi ka totoo. Kasi ang katotohanan, yung salita ng ating Panginoon sa Kristo. Amen ba yun, brother? Sangayon ka doon. Yun ang katotohanan eh. Ang salita mo'y katotohanan. Kaya ako, pwede ko magkamali. Lahat naman ng tao nakakapagsinungaling. Iba naman yung sinungaling sa nakakapagsinungaling. Tama o mali? Ako tao ko, pwede ko makapagsinungaling. Ay ba, sabi ko sa anak ko, anak, inom ka ng gamot, matamis to. Yun naman bali, ano yun? Mabait, mapainom ko lang ng gamot. Sabi sa Roma 3:4, ganito sabi ni Pablo, bawat tao nakakapagsinungaling, pero merong isang tapat, iyon ang Diyos at ang kanyang salita. Basahin natin sa Roma. Huwag nawang mangyari. Oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Datapwat ang bawat tao'y sinungaling. Nakakapagsinungaling. Ako nakakapagsinungaling din ako. Diba? Pero, pagdating sa katotohanan, ang katotohanan, yung salita ng Diyos. Kaya para malaman mo sa reliyon, isang tao ay sa Diyos, makikilala mo ang kanyang turo kung ito'y sa Diyos. Amen ba yun? Amen. Saan makikilala? Sa malaking simbahan? Hindi. Sa magandang damit, nakabarong Tagalog? Hindi po. Saan nakikilala ang tunay na samahan o sa Diyos? Kahit mali dyan. Kahit konti yan. Sabi nga ni Kristo, huwag kayong matakot, maliit na awan. Nung piliin naman ng Diyos ang Israel, hindi naman sila malaki. Sila nga ang pinakamaliit. Pero may ibinigay sa kanila ang pagkaalam ng katotohanan. Sabi ni Kristo, makikilala mo ang samahang sa Diyos kung ang sinasabi niya ay galing saan? Sa Diyos. 7:17 ng Juan. Basa tayo. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Halimbawa, kapatid, no, nagbibigyan lang kita ng halimbawa. Alam ba, nagturo ako dito ng iba ko kasi abulo yan doon sa tulungan. Kami yun, nagtulungan kami ngayon eh. Hindi ko abulo yan ang tawag doon. Ang tawag doon, pasanan. Kami yun, may abulo yan kami. Ang turo ng Biblia, tuwing unang araw ng isang linggo. Nagturo ako ng Biyernes. Nagturo ako ng Huwebes na may abulo yan. Hindi sa Biblia yun. Hindi tunay na samahan sa Diyos yun. Dahil ang sabi ng Diyos, huwag kang magdadagdag, huwag kang magbabawas. Kaya kami, ikaw ba naman, lahat ng tinuturo ng inyong samahan, nasa Biblia. Sabi ko nga, brother, to God be the glory. Kapag may itinuro kami dito, brother, ito sa Diyos ang kapurihan, hindi po kami nagmamapuri. Kapag kami nagturo dito na hindi mababasa sa Biblia, lumayas na po ang lahat ng kapatid. Amen po ba? At kung meron kaming tinuro na natutulan ng sino man, mali ka, brother Renan, ito mas tama. Sasama kami doon sa tao na yun nagpakilala sa amin ng totoo. At kung ito'y mapamalian ang aming samang ito, mga kapatid, pangako ko sa iyo, Brad, hindi na kami lalabas ng mga ministro. Aanib na lang kami doon sa simbahang nagpatotoo sa amin. Pero awa po ng Diyos, sa 40 taon na namin sa paglilingkod sa Diyos, wala hong makabiyak, walang makatutol sa aral na pinagsasama-samahan natin. Palakpakan natin ang Diyos.
Yabang naman ito si Father Hernan. Opo, nasubok na po kasi kami sa TikTok, sa Facebook, sa Luneta, sa Quiapo, sa radyo, sa TV, sa lahat po ng social media platform. Handa ho kaming umarap at magpatanong sa lahat na nagsusuri ng aming pananampalataya.